Magandang araw! Andito na naman po si Teacher Che para sa isang makabuluhang diskusyon tungkol sa ika-4 na module sa unang markahan ng Araling Panlipunan 7 na pinamagatang Mga Yamang Likas sa Asya. At ang aralin na ating tatalakayin ngayon ay nakabatay sa Most Essential Learning Competency na nailalarawan ang mga yamang likas ng Asya. Ano nga ba ang yamang likas? Familiar ka ba sa dalawang salitang ito? Ayon sa aklat, ang yamang likas ay tumutukoy o ito ay binubuo ng mga yamang kagubatan, yamang lupa, yamang mineral at yamang tubig. Okay, so ngayon ay ituon mo ang iyong atensyon sa mga larawan na i-display dito sa screen. Ang unang larawang ipapakita natin ay halimbawa ng isang yamang gubat. Ang pangalawa naman ay halimbawa ng isang yamang lupa. At ang pangatlo ay halimbawa ng isang yamang mineral. At ang pang-apat naman ay halimbawa ng isang yamang tubig. Ngayon ay tunghayan na natin ang mga likas na yaman o yamang likas sa 5 rehiyon ng kontinente ng Asya. Ano nga ba ang 5 rehiyong iyon? Tama, iyon yung Hilagang Asya, Kanlurang Asya, Timog Asya, Timog Silangang Asya at Silangang Asya. At nung mga nakaraang aralin ay napag-aralan o nalaman natin ang iba't ibang vegetation, klima ng mga rehiyong ito at kung ano-anong mga bulubundukin, talampas, malalaking ilog na matatagpuan sa mga rehiyong ito. At nalaman natin yung mga pisikal na katangian ng bawat rehiyon. Alright, sabayan mo ako sa pagbabasa. Yamang likas sa Hilagang Asya. May malawak na damuhan na mainam pagpasula ng mga alagang hayop. Sa mga bundok at burol nakatanim ang mga pananim tulad ng trigo, palay at bulak o yung pinagmula ng cotton o kapas. Ang mga troso na mula sa Siberia ang tanging yamang gubat sa rehiyong ito. Ang produktong panluwas ng rehiyong ito ay ang caviar o itlog ng sturgeon, ang malalaking isdang likas sa rehiyong ito. Tinatayang pinakamalaki sa mundo ang deposito ng ginto sa Kyrgyzstan. Sa Tajikistan naman ay may 3 uri ng yamang mineral. Ang metalikong mineral tulad ng ginto, mineral na panggatong tulad ng natural gas, at industrial na mineral tulad ng phosphate. So napakarami palang mga mineral na nagmula sa Hilagang Asya. Okay, dito na tayo sa Kanlurang Asya. Yamang likas sa Kanlurang Asya. Nagtatanim ang mga taga-Kanlurang Asya ng trigo at barley sa mga oasis o ito yung mga matatabang lupa sa diserto. Nangunguna naman ang Iraq sa produksyon ng dates at dalandan ang Israel. Paghahayupan ang karaniwang gawain ng mga naninirahan sa mga lugar na bulubundukin at sa mga disyerto sa Iran, Iraq, Syria, Saudi Arabia at Turkey. Sagana sa yamang mineral, particular na sa langis at petrolyo. Pinakamalaking tagapagluwas ng petrolyo sa buong daigdig ang Saudi Arabia at marami rin ang produksyon ng langis sa mga bansang Iran, Iraq, United Arab Emirates, Kuwait at Oman. Marami palang mga dates at dalandan sa Iraq at sa Israel. At ang Saudi Arabia pala ng Kanlurang Asya ang pinakamalaking tagapagluwas ng petrolyo sa daigdig. Punta na tayo sa Timog Asya. Basahin natin ang sabay-sabay. Yamang likas sa Timog Asya. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao sa mga bansa sa rehiyong ito. Naglalakihan ang mga kapatagan at lambak na pinagyayaman ng mga ilog ng Indus, Ganges at Brahmaputra. Palay ang pangunahing produkto sa rehiyon. Makapal at mayabong ang mga kagubatan sa Himalayas at sa Sri Lanka. Malaki ang kapakinabangan ng Indian Ocean sa rehiyon dahil sa pagtustos nito ng iba't ibang yamang dagat sa ibang bahagi ng rehiyon tulad ng Afghanistan at Bangladesh ay paghahayupan naman. Batong apog, bakal, carbon, natural gas, langis, tanso, asin at gypsum ay ilan sa mga pangunahing yamang mineral ng Timog Asya. Right, so meron palang mga mayayabong na mga kagubatan na matatagpuan sa Himalayan Mountains at sa Sri Lanka. Tunghayan naman natin ang Silangang Asya. Basahin natin. Yamang likas sa Silangang Asya. Pangunahing pananim sa rehiyong ito ay ang palay.
lalo na ang China na bumubuo sa 7% o 7 bahagdan ng lupa sa buong mundo at siyang nangunguna sa produksyon nito sa buong mundo. Ang mga anyong tubig ay nililinang din para sa kapakinabangan ng mga nakatira sa rehiyon. Salat sa yamang mineral ang Japan, bagamat nangunguna ang bansang ito sa industrialisasyon. Gayunpaman, nagtatanim sila ng mga punong mulberry upang maging pagkain ng mga silkworm, kaya nangunguna ang Japan sa industriya ng telang sutla o yung silk. Napakalaki pala ng bansang China, 7% ng mga lupain nito o 7% ng lupain sa mundo ang bumubuo sa bansang China. Okay, tara na, puntahan na natin ang Timog Silangang Asya kung saan napabilang ang bansang Pilipinas. Yamang likas sa Timog Silangang Asya. Nasa mga lupain ng Myanmar at Brunei ang mga malalawak na kagubatan. Tinatayang nasa 84% o 85% ng kagubatan sa Brunei ang nagsisilbing panirahan ng iba't ibang uri ng unggoy, ibon at reptile. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang nangunguna sa buong daigdig sa produksyon ng langis ng niyog at kopra. Ang kalabaw, baka, baboy, kabayo, kambing at manok ang karaniwang inaalagaang hayop sa rehiyon. Malaki ang deposito ng langis at natural gas sa Indonesia at ang mahigit sa 80% o 80 bahagdan ng langis sa rehiyon ay nanggagaling sa bansang ito. Gayon din ang mahigit sa 35% o 35 bahagdan ng liquefied gas sa buong daigdig. Ang malalaking ilog ay pinagtatayuan ng dam ng ilang mga bansa at nililinang para sa hydroelectric power na siya namang pinagmulan o pinagkukunan ng kuryente. Napakapalad pala natin kay raming mga yamang likas na nasa kontinente ng Asya. Okay, so ngayon ay maglaro tayo. Puna natin ng sagot ang bawat box. Para sa kaliwang bahagi, ito yung mga bansa kung saan matatagpuan ang yamang likas. At sa kanang bahagi naman, anong uri ng yamang likas ang matatagpuan dito. Okay, so sa unang rehiyon, Hilagang Asya. Ano bang naaalala mong yamang likas na matatagpuan sa Hilagang Asya? Okay, correct. Yamang mineral katulad ng ginto. Napakarami nito sa bansang Kyrgyzstan. Tama. Kanlurang Asya naman. Correct. Mayaman din sa yamang mineral katulad ng langis at petrolyo. At ang Saudi Arabia ang nangungunang bansa sa Kanlurang Asya na tagapagluwas nito sa buong daigdig. Okay, third one is Timog Asya. Tama, yamang lupa. Mayaman sa matatabang lupa ang Timog Asya. Correct. Ang bansang India ay isa sa mga bansa sa Timog Asya na may mayamang or matatabang yamang lupa. Okay, number 4, Silangang Asya. Tama ulit, ito yung yamang lupa, matatabang lupa na matatagpuan sa bansang China. Kaya palay yung kanilang paunahing pananim. Okay, and the last one is Timog Silangang Asya. Correct, yamang gubat na matatagpuan sa bansang Myanmar at good job ka na naman at nagawa nating laruin at nagawa nating punan ng mga sagot ang bawat box. Ngayon ay subukan naman nating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pagkaing butil na karaniwang itinanim sa mga bansa sa Timog Asya at Timog Silangang Asya? Correct, ito yung palay. Pangalawa, paano nakakatulong ang mga naglalakihang ilog sa Timog Silangang Asya sa pamumuhay ng mga Asyano? Correct. Ang mga naglalakihang ilog ay yung iba ay ginagawa nilang pinagkukunan ng hydroelectric power na siya namang pinagmulan ng kuryente. Yung iba naman ay ginagamit bilang irigasyon o ginagamit sa pagtatanim.
Number 3. Mahalaga ba ang mga yamang likas sa kontinente ng Asya? Tama, napakahalaga po ng mga yamang likas sa kontinente ng Asya dahil ang mga ito ang siyang pinagkukunan ng hanap buhay ng mga Asyano at ito rin, maliban sa hanap buhay, ito yung mga pinagkukunan ng mga pangunahing pangangailangan ng mga taong nakatira sa Asya. Okay, ngayon ay suriing mabuti ang bawat larawan at sabihin kung anong yamang likas ito na pabilang. Number 1. Nag-harvest ng palay. Correct, yamang lupa. Number 2. Isda. Tama, yamang tubig. Number 3. Nangunguha sila ng gold o diamond. Magaling, yamang mineral. At pang-4, yamang gubat. Napakagaling mo, napakahusay. Ngayon ay puna ng tamang sagot ang patlang batay sa nakalap na datos sa ating paksang tinalakay kanina. Handa ka na ba? Okay, so let's begin. Number 1. Sakop ng bansang patlang ang 7% ng lupa sa buong mundo na maaaring bungkalin at pagtatamnan ng iba't ibang uri ng pananim. Ang galing mo, China. Correct. Okay, number 2. Ang rehiyong patlang ay sagana sa yamang mineral, particular na sa langis at petrolyo. Tama, ito yung kanlurang Asya. Okay, number 3. Ang mga troso na nagmula sa Siberia ang tanging yamang patlang sa Hilagang Asya. Magaling, yamang gubat. Okay, number 4. Salat sa yamang mineral ang bansang patlang, bagamat nangunguna sa industriya ng telang sutla. Correct, ito ay ang bansang Japan. Okay, number 5. Ang malalaking ilog ng Timog Silangang Asya ay pinagtatayuan ng dam at nililinang para sa hydroelectric power na siya namang pinagkukunan ng patlang. Correct, kuryente. Okay, number 6. Pinakamalaki sa mundo ang deposito ng patlang sa Kyrgyzstan. Tama, ginto, ang galing mo talaga. Number 7. Nangunguna ang Iraq sa produksyon ng dates at patlang ang Israel. Ano ba yung masarap na prutas na nanggaling sa Israel? Tama, dalandan. Okay, number 8. Pangunahing butil pananim ang patlang sa Timog at Timog Silangang Asya. Correct, again, ito ay ang palay. Okay, number 9. Ang bansang patlang ay isa sa mga bansang nangunguna sa buong daigdig sa produksyon ng langis ng niyog at kopra. Bibigyan kita ng clue. Ito yung bansang ating tinitirhan at pinagmulan. Tama, walang iba kundi ang Pilipinas. Okay, number 10. Batong apog, bakal, carbon, natural gas, langis, tanso, asin at gypsum ay ilan sa mga pangunahing yamang mineral ng rehiyon ng patlang. Tama, Timog Asya. Congratulations! Nagawa nating tapusin ang